Amen. Palakpakan naman po natin ang Panginoon. Bigyan po natin ng pinakamataas na clap offering at papuri ang ating Panginoon sa umagang ito. Praise God. Praise God. So nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Andito ho tayo ngayon. At sa lahat po ng mga nanonood sa ating live, FB Live, mga kapatid at mga kababayan, mga kaibigan. Good morning po sa inyong lahat and have a blessed Sunday to all. So nagpapasalamat tayo sapagkat ang buong tema natin ngayong taon, mga kapatid, is about time to move on and time to expand. Ito po ang napakalaking challenge na ibinibigay sa atin ng Panginoon sa POSIM sa taong ito. At ang buong quarter po ng taong ito, maririnig natin ang tungkol sa setting apart God's servants. Tungkol po sa mga karakter ng iba't ibang mga lingkod ng Diyos na kung paano ibinukod sila ng Panginoon para gamitin ng Panginoon for a particular purpose. At nung Sunday, diniscuss po ni Pastora Hilda ang tungkol po sa buhay ni Solomon. Kung paano siya ginamit ng Panginoon upang itayo ang kanyang templo. At ngayon naman po, pag-aaralan po natin ang buhay ni Nehemiah, kung paano si Nehemiah ginamit ng Panginoon to build the walls of Jerusalem. At makikita po natin dito, mga kapatid, siguro po, maaalala nyo po, naku, kung sila ginamit ng Panginoon, pwede din ako. Naniniwala po ba kayo dito na tayo po ay ibinukod ng Panginoon for a particular purpose? Naniniwala po ba kayo sa mga nandito ngayon at mga nanonood po dyan sa inyo pong mga tahanan? Amen, mga kapatid. Kasi malinaw po ang salita ng Panginoon sa Jeremiah chapter 1 verse 5, nasa sinapupunan pa lang po tayo ng ating mga magulang, ibinukod na tayo ng Panginoon. Pinili na tayo ng Panginoon. Imagine sa napakadaming mga tao, binukod ka ng Panginoon, pinili ka ng Panginoon, para po ano? Para maging instrumento na ang isang pamilya pala ay makakilala sa Diyos. Ibinukod ka ng Panginoon upang maging part ng pagtatayo ng sanctuary ng Panginoon dito sa POSIM. Ibinukod ka ng Panginoon para magkaroon ng pagbabago sa inyong community. Di ho ba, mga kapatid, napaka-bless po natin? Amen po? Kaya palakpakan po natin ang Panginoon. We are blessed. Before I formed you in the womb, I knew you, sabi ng Panginoon. And before you were born, I set you apart. And I formed you in the womb, and I appointed you as a prophet to the nation. At kahit sa Romans chapter 1, verse 1, Paul, a servant of Christ Jesus, called to be an apostle, set apart for the gospel of God. Yun po yung purpose kung ba't tinawag si Apostol Pablo. For the gospel of God. Kaya po, kung maaalala nyo yung kwento tungkol kay Apostol Pablo, ginamit siya ng Panginoon, epektibo sa ministry ng ating Panginoon nung panahon po noon. And to be set apart for God, according to Macmillan Dictionary, being set apart means to make someone or something different and special, or to keep something separate in order to use it for a particular purpose. To be set apart means to act and think differently. Ibig sabihin, kung ikaw, ibinukod ka ng Panginoon, sa iyong mga kilos, mga gawa, at pag-iisip, kakaiba ka. Amen po? Kakaiba ka. Makikita sa iyo na kakaiba ka, mga kapatid. Bakit po? Sapagkat yun po yung purpose ng Panginoon. Ang piliin ka, specifically for a purpose, to bring light and love to this world. Dalhin mo yung pag-ibig at ang liwanag ng Panginoon sa mundong ito. Pero, huwag kang maging katulad ng mundo. So yun ang paalala sa atin ng Panginoon. And as Christian, you are chosen to live a life that glorifies God in all you do, in all you say. Yun naman po ang purpose kung bakit tayo
nabubuhay bilang mga Kristiyano, lagi nating mabigyan ng kapurihan ng Panginoon sa lahat ng ating ginagawa. Amen po? Yan po ang gusto ng Panginoon. Ito yung kung sinasabi ng mundo, wala nang pag-asa ang bayan o ang ating bansa. Sa mga anak ng Diyos, may pag-asa pa. Amen? May pag-asa pa. Sapagkat habang ang mga anak ng Diyos ay lumuluhod, nananalangin sa bansang ito, may pag-asa ang bansang ito. At kahit sinasabi ng mundo na hindi na pwede, puro mga negatibo, sa mga anak ng Diyos, lalo na sa POSIM, ang laging sagot natin, pwede. Amen? Positibo dapat ang ating mga pag-iisip. Kaya. May posibilidad. Dapat po ganun po tayo lagi mag-isip. Kasi kasama natin ang Diyos. Kaya po ngayon po, pag-aralan po natin, ano nga ba ang misyon na ibinigay ng Diyos kay Nehemiah? Sino nga po ba ito si Nehemiah? Si Nehemiah, mga kapatid, ibinukod ng Diyos. Siya po ang nagsabi, paano ko itatayong muli ang muog at pader ng Jerusalem. Si Nehemiah din po ang nagsabing, paano ko i-renewed o paano ko ipabalik muli ang pag-ibig ng mga tao sa Panginoon. Siya po yun. Si Nehemiah po ay isang common man na may unique position, ordinaryong tao din po nung panahon noon, nakatulad natin. Yun nga lang, meron siyang kakaibang posisyon. Tagatikim po siya ng alak o pagkain ng Haring Artaxerxes nung panahon po noon sa Persia. Si Nehemiah po ay isang governor din po ng Judah. Siya din po ang ikatlong grupo na bumalik mula sa Jerusalem. Matapos po ang captivity na nangyari po sa kanila sa matagal na panahon. So, maalala po natin itong si Nehemiah. Meron siyang maliit na kapangyarihan, pero maimpluwensya siya. Kasi pinagkakatiwalaan siya ng hari. Imaginein mo, dito nga lang sa lupa, pag pinagkakatiwalaan ka ng boss mo, tuwang-tuwa ka na di po ba? Proud na proud ka. Hindi ka basta-basta masasaling ng mga kasama mo. How much more kapag ka yung hari, katulad po niya, na siya po ay mayroong malaking impluwensya kasi pinagkakatiwalaan siya ng Haring Artaxerxes. At siya rin po ay isang lingkod ng Panginoon na may concern about dun sa kalagayan ng Jerusalem. Ano nga ba yung misyon na ibinigay sa kanya ng Panginoon? Una, rebuilding the wall. Pangalawa, reform the people. Pangatlo, restore God's centrality in Jerusalem. Una, itayo niya ang mga pader na nasira at nawasak nung panahon po noon. Sabi nga po, despite the fact that the returned exiles had been in Jerusalem for many years, the walls of the city remained unrepaired. Imagine mo, hindi po siya ang kauna-unahan na bumalik sa Jerusalem matapos po ang exiles ng panahon noon. Meron pa pong Zerubbabel, meron pong Ezra, at si Nehemiah ho ang ikatlong hukbo na bumalik sa Jerusalem. Ibig sabihin, may mga nauna sa kanya. Pero nung pumunta po siya, nung panahon po noon, nakita niya yung kalagayan ng Jerusalem. Sira, wasak, sunog ang mga pader. At ang lahat po ng muog doon, mga kapatid, talaga pong devastated ang lugar. Talagang maiiyak ka, maaawa ka sa kalagayan. So ito po yung kalagayan po noon. At hindi lang po yun, mga kapatid, nakita niya po na yung mga tao doon, iniwanan na lamang po yung mga tao doon na wala pong nagtatanggol. At wala din pong mga magandang kalagayan. Hindi sila safe. Mahihina sila. Ganun po ang sitwasyon ng mga panahon noon. Kaya yun ho ang unang misyon ni Nehemiah.
Pangalawa, reform the people. Pagbabago ng mga tao sa ikabubuti nila. Kasi noong mga panahon hunon, mga kapatid, nung dumating si Nehemiah sa Jerusalem, nakita niya na hindi lamang po broken walls, kundi broken lives ang nakita niya po doon. Mga tao na lito, walang pag-asa, mga talunan, mga tao na siguro hindi na ho nakakangiti. Kasi ho sa dami ng kanilang mga mabibigat na mga pinagdadaanang problema. So ganun po ang kalagayan nila. Kaya nung dumating po si Nehemiah sa Jerusalem, nakita niya ho yung kalagayan na yon. Nakita niya, hindi lamang po niya nabalitaan, nakita niya ang laki pala ng damage, ang lawak-lawak pala ng mga pagkasira nitong mga muog na to at ng mga pader ng aming Jerusalem. Nakita niya lahat yon. Nakita niya rin yung mga tao na lito at wala pong direksyon dahil sa mga mali nilang mga ginagawa. So kaya po, nagkaroon po ng pagkakataon doon na si Ezra, nirenew niya po doon yung covenant. Binasa niya ng maliwanag ang batas at ang salita ng Diyos. At sa pamamagitan po noon, doon nag-umpisa po na ang mga tao ng panahon hunon ay muling bumalik sa Panginoon. Naalala nila ang mga pangako ng Panginoon na dapat nilang gawin, na dapat po ay sumusunod sila sa mga salita ng Panginoon at sa mga kautusan na ito ay kanilang nakalimutan. So, Nehemiah establishes policies. Naglabas siya, muli niyang itinayo, binuo, pinaalala ang mga polisiya na sa pamamagitan po nun, muli hong napaalalahanan ng mga tao at muli po silang nanumpa na sa ngalan ng Diyos na kanilang mga anak, na lalaki at babae, hindi nila hahayaang mag-asawa sa mga pagano. So ganun po ang ginawa ni Nehemiah. So restore God's centrality in Jerusalem. Muli niyang binalik ni Nehemiah ang pagiging Diyos ng Panginoon o pagiging Diyos o sentro ng Panginoon sa kabuuan o sa buong Jerusalem. Sapagkat noong mga panahon noong kanya-kanya na po, ang mga mayayaman lalong nagpapayaman. No? Ino-oppress ng mayayaman ng mga Hudyo ang mga kababayan po nila. So kanya-kanya po. Alam naman natin sa isang pamilya o sa isang bansa, kapag kanya-kanya, napakahirap po nun. Amen? Napakagulo po nun. Wala pong kaayusan. So ganun po ang nangyari. Ito yung maibabalik muli, ito yung ginawa ni Nehemiah na muli niyang napanumbalik na ang pagiging Diyos ng Panginoon o pagiging Diyos ng ating Panginoon sa lugar ng Jerusalem ay muling maibalik sa mga tao po doon. Bakit nga po ba si Nehemiah, mga kapatid, ang binukod ng Panginoon for a God's purpose? Ano kaya ang nakita ng Panginoon sa buhay ni Nehemiah? Una, he felt the burden of the broken walls for his people. Nakaramdam po itong si Nehemiah ng labis na kabigatan. Nakaramdam po siya ng burden na nakita niya yung sira o yung laki ng damage ng lugar ng Jerusalem. Pati yung kalungkutan na pinagdadaanan at kahinaan na pinagdadaanan ng kanyang mga kababayan. So ito po'y nag-umpisa sa kanyang pangungumusta pa lamang, pangungumusta. So nagkaroon po si Nehemiah ng concern. Alam niyo po, mga kapatid, ang burden, mga kapatid, pag ito po ay naramdaman ng isang tao, hindi ka patatahimikin. Hindi ka patutulugin. Naramdaman niyo na po ba yon? Na kapag nagkaroon ka ng burden sa isang tao, hindi ka mapapakali hanggang hindi mo siya kinukumusta, hindi mo siya pinupuntahan. Si Nehemiah, ganito po yung naramdaman po niya. Matinding kabigatan dahil sa pagkawasak ng pader ng Jerusalem at sa mga tao po dito. Kaya po sa Nehemiah chapter 1 verse 1 to 4, ayon dito sa salita ng Panginoon, noon ay 9 na buwan, 20 taon ng paghahari ni Artaxerxes,
Ako ay nasa lungsod ng Susa, nang dumating ang kapatid kong si Hanani, kasama yung kanyang mga grupo at isang pangkat na mga lalaki, kinumusta ko sila tungkol sa Jerusalem at sa mga Hudyong nagbalik sa Juda mula sa pagkabihag ng Babylonia. Ano po ang naging sagot nila? Mula po doon sa pangungumusta na ginawa ni Nehemiah sa kanyang kapatid na yon. Kawawa naman sila roon. Hinahamak at nilalait ng mga dayuhang nakatira malapit doon. Yun po yung sinabi nila. Sinabi pa nila, wasak pa ang mga pader ng Jerusalem at ang mga pintuan ng lungsod ay hindi pa nagagawa mula ng sunugin iyon. So imagine mga kapatid, kinukumusta mo yung kalagayan na iyong tinubuan, yung iyong homeland, tapos kinukumusta mo yung mga kababayan mo doon, ito yung magiging balita sa'yo. So bilang si Nehemiah, mga kapatid na lingkod ng Diyos, nakaramdam po siya ng pagkaawa. Nakaramdam po siya ng kalungkutan. Ang sabi nga po ng verse 4 ng Nehemiah chapter 1 verse 4, nang marinig ko ito, napaupo ako at napaiyak. Na at ilang araw akong nagdalamhati, nag-ayuno at nanalangin. Ito po yung naramdaman, mga kapatid ni Nehemiah. Mula doon sa pagkabalita sa kanya, ng kanyang kapatid, na ito ang sitwasyon ng kanyang tinubuang lupa at ang kanya pong mga kababayan. So nakita po yun, mga kapatid. Nakita niya na walang pagtatanggol sa lungsod, sapagkat walang mga pader na nagpoprotekta dito, walang mga pintuan na maaari sanang makapigil sa labas-masok ng mga tao mula sa ibang lugar. So ano po yung naaalala niya? Siguro nai-imagine niya, ako, yung mga kababayan ko doon, kawawa naman. Tampulan sila ng usapan. Tampulan sila ng panlalait at pinagtatawanan. So ganun po yung naiisip niya. Kaya ganun na lamang po yung pagmamalasakit ni Nehemiah sa Jerusalem, because it was the Jews' holy city. Ganun po yung pagmamahal ni Nehemiah sa kanyang bayang pinagtubuan, ang Holy Land, sapagkat iyon ay Judah's capital city, ang Jerusalem. Imaginein mo, city ka, pero sira ang pader mo, sira ang mga gates mo, tapos wasak, sunog, napakapangit na itsura. Di po ba dito ho sa Mandaluyong lang, sa Quezon City lang, kanya-kanyang pagandahan, pati sa Pasig. Kasi yun yung pinagmamalaki nila. Kumbaga, ito po ay, pinagmamalaki nila at saka talagang natutuwa sila kapag may mga improvement na nangyayari sa lugar. So si Nehemiah, ganun yung kanyang kalungkutan, mga kapatid. Kasi nung panahon noon, ang mga walls, sabi nga, maring sa panahon natin ngayon, hindi masyadong mahalaga. Pero nung panahon ho noon, napakahalaga ho ng mga walls. Kasi, sabi nga, yung panahon noon, bukod sa importante to, sapagkat sila po ay maiingatan mula dun sa mga raids na gustong pumasok po doon sa lugar nila, labas-masok. So, pagka may mga gate ka, mga kapatid, kapag ka may mga pader ka, matataas, hindi ka basta-basta mapapasok. At nung panahon din po noon, mga kapatid, pagka ikaw ay may walls at ang walls mo ay maayos, sinisimbolo po ito ng strength and peace. Kasi payapa kang makakatulog. Hindi mo iniisip na baka mamaya may mga kaaway na pumasok na pala doon sa lugar nyo. Tapos, ito din po ay sinisimbolo ng kapayapaan, strength. Kasi alam mo na walang basta-basta makakapanumba sa'yo. Kasi maganda ang iyong mga gate at saka yung mga muog mo. Naalala ko po nung panahon huno na nasunog po ang Suswarigi at ang pintuho namin noon ay sira pa lamang po na isa lang pong yero na sira, lagi kaming mababaw yung tulog. Kasi baka anytime may pumasok sa bahay nyo o sa bahay po namin nung panahon noon. Ganon yung nararamdaman naming takot. Di much more po ito po ay isang city, pero sira, wasak at sunog. So, si Nehemiah,
noong mga panahon nun, Nehemiah was deeply grieved about the condition of Jerusalem. But he did not just brood about it. Hindi lamang po siya, nakita niya yung kalagayan. Hindi lamang po siya nagdadalamhati. Hindi lamang po siya lungkot na lungkot. Kundi nag-isip siya kung papaano na yung kanyang kalungkutan na yon ay mapawi. Sabi nga po ng salita ng Panginoon sa Nehemiah chapter 1 verse 5 to 11, after his initial grief, he prayed, pouring his heart to God, and he looked for ways to improve the situation. So ilan po sa atin dito mga kapatid ang nakakaramdam din po ng burden, mga kapatid, kapag nakakakita tayo ng isang pamilya na sira? Nararamdaman po ba natin na meron tayong kabigatan na tulungan sila, counselan man lang yung tatay, counselan man lang yung nanay? Kung ikaw ay tatay, yung tatay ang iyong counselan. Kung ikaw ay nanay, counselan mo ang nanay para po muling mabuo ang pamilya. Sino po rito sa atin ang nakakaramdam na merong isang batang naliligaw ng kanyang daan? Na nagkakaroon ka ng burden para siya ay i-lead, papalapit dito sa Panginoon at i-join sa mga young people ng POSIM. Amen? Sino po dito ang nagkakaroon ng burden sa ating bansa, mga kapatid? Na sa mga nababalitaan natin, kabilat kanan, mga kapatid, na mga negatibo, ay nagkaroon ka ng burden to pray. Na i-bless ang bansa po natin. Wag na ho tayong lumayo. Sino ho ang nagkakaroon ng burden dito sa ating church? Mga kapatid, para tuluyan natin tong mapatayo at matapos at masabi natin, ano pa kaya ang kulang? Ano pa kaya ang pwede kong itulong? At higit sa lahat, sa mga silya na nakikita po natin na mga bakante, na masasabi po natin, sino kaya? Nagkakaroon po ba tayo ng burden? Sino kaya ang dapat na nakaupo dito? Baka ito na po yung asawa ko Baka pala, ito pala yung sa anak ko. Ito na pala yung pwesto niya, lalo na ho, napakaganda ng ating mga upuan. Amen? Palakpakan naman natin ang Panginoon. Komportable, malamig. Siya na yata to, yung bakanting ito. Yung aking kaibigan, kasama sa trabaho, sila na to, itong apat na to. So nagkakaroon po ba tayo ng ganong kabigatan, mga kapatid? Dapat po magkaroon tayo. Katulad ni Nehemiah, na hindi tayo patutulugin ng Panginoon, hindi ka patatahimikin ng Panginoon hanggang hindi mo nagagawa. Sa lahat po ng ating ginagawa, mga kapatid, sa ministry ng Panginoon, o kahit ano paman, mga kapatid, nag-uumpisa yan sa burden. Katulad ni Nehemiah, nag-umpisa lang naman siya sa pangungumusta. Di ba tayo minsan nangungumusta din? Pero dahil binibigyan ka ng Panginoon ng burden, doon nag-uumpisa yan na umakto ka na. Amen? Umakto na ang mga anak ng Diyos. Kaya napaka-importante ng burden. Pinagpipray ito, mga kapatid, na bigyan tayo ng Panginoon ng ganitong klase ng kabigatan. Kasi dito mag-uumpisa na maging masipag muli tayo. Amen? Maging masipag muli tayo at kumilos po tayo. Yan po yung burden, mga kapatid. Ano pa po ang ginawa ni Nehemiah, mga kapatid? He prayed for favor that the king would allow him to take a leave and lead in the rebuilding of the walls. Nanalangin po siya, bigyan siya ng pabor ng Panginoon na mapasa kanya at mula sa hari, napahintulutan siyang umabsent ng wala hong bawas ang sweldo. Maaaring ganon ang binigay sa kanya. Binigyan ho siya ng pabor, mga kapatid, ng hari, na binigyan siya ng lahat ng pangangailangan niya. Imagine, nung narinig po niya yung mga bagay na to, anong ginawa niya? Lumuhod siya. Nanalangin siya. So, nung nanalangin siya, nireveal sa kanya ng Panginoon yung dapat niyang gawin. Ibig sabihin, nung nagkaroon siya ng burden, si Nehemiah nanalangin, doon nag-umpisa na ang Diyos bigyan siya ng pabor.
Sumunod, binigyan siya ng pabor ng tao ni King Artaxerxes. Binigay ang lahat ng mga pangangailangan niya para mabuo niya ang mga sira at wasak na pader ng Jerusalem. Binigyan siya ng mga mahal na mga kahoy, binigyan siya ng passes para makadaan siya sa mga lugar, binigyan pa siya ng mga alalay, ng mga army, kasi napakadelikado ng paglalakbay ng mga panahon noon. Pwedeng sa kalagitnaan ng paglalakbay niya, maaagaw sa kanya yung mga mamamahaling mga troso. Hindi pa siya makarating sa Jerusalem. Kaya po, binigyan po, kinumpleto lahat. Dahil po yun sa paghipo ng Panginoon. So, ganun po yung ginawa ng Panginoon, mga kapatid. Ni po si King Artaxerxes. Si King Artaxerxes, hinipo din ng Panginoon, binigay ang lahat ng kailangan nitong si Nehemiah. So, ginawa ni Nehemiah kung ano ang makalulugod sa Diyos. So, binuksan niya rito yung kanyang puso sa Panginoon. Si Nehemiah nag-ayuno, nanalangin araw at gabi. Kaya po, na-experience ni Nehemiah yung open heaven, yung favor na sinasabi. Una, favor from God and favor from men. Tayo ho rito, mga kapatid, gusto ho ba nating ma-experience yung mga pabor? Amen po? Napakadaming pabor na rin po ang natanggap natin. Ang iba po sa atin dito, pinagaling ng Panginoon sa kanilang mga sakit. Ang iba ho, nagkaroon ng mga promotion sa trabaho. Ang iba po, mga kapatid, na-increase ang mga sweldo. Nanalo sa kaso. Ano pa po? Yung pong mga grades na hinihintay nila na lumabas na po at matataas ang grades. Ang daming pabor ng mga anak ng Diyos na natanggap. Palakpakan natin ang Panginoon. Pero ang tanong, mga kapatid, katulad ni Nehemiah, ginamit po ba natin yung pabor na yon na natanggap natin mula sa Panginoon para gumawa sa gawain ng Diyos? So kaya ka pinagpapala para pagpalain mo ang iba. Amen po? Kaya ka pinopromote para lumakas ang impluensya mo at unti-unti mong maakay ang mga kasama mo sa trabaho. Para pag nag-share ka ng salita ng Diyos, hindi ka nila babaliwalain. Bakit? Boss ka eh. Amen? Boss ka dyan eh. Ikaw ang leader dyan eh. Bakit na nila babaliwalain kapag ka nagtatawag ka para mag-pray? So gamitin po natin yan para sa kapurihan ng Panginoon. Prayer is still God's mighty force in solving problems today. So, alam po natin yan, mga kapatid. Kung si Nehemiah, yung panalangin, ang naging malaking puwersa, kaya kumilos ang kamay ng Diyos. Ganon din sa atin. Sa ating kapapanalangin, kakaluhod sa Panginoon, kikilos ang Panginoon. Iga-guide ka niya. Lalo na ngayong 2024, gusto mong maglingkod sa Panginoon, gusto mong magpagamit sa Panginoon, ituturo niya kung paano yan. Kung paano ka gagamitin ng Panginoon. Ibibigay niya sa iyo ang mga pamamaraan na yan. Alam naman natin na sa pamamagitan ng mga prayer, yung mga bagay na mahihirap, nangyayari po yan. Yung mga imposible, nagiging posible. Amen? Nangyayari po lahat ng yan. So, katulad dito po, si Nehemiah, ang sabi po, 8 times, immediately prayed. Ang mababasa po natin dito. Bago siya kakausap sa hari, nanalangin siya. Bago siya gagawa ng mga plano, nananalangin siya. Ilan po sa atin ang ganon, mga kapatid? O lagi po tayo nagmamadali para gawin yung mga bagay-bagay sa bawat araw? Si Nehemiah, nakapsumpong po siya ng pabor, mga kapatid. Kaya yung pabor na yon ay ginamit niyang instrumento para matapos niya yung ipinagagawa sa kanya ng Panginoon. So marami sa atin dito, mga kapatid, dahil sa walang hintong pananalangin, nakuha na po natin yung mga pinapanalangin natin. At marami po sa atin dito ang laging nagpapasalamat sa Diyos
Kasi binless sila ng Panginoon. So ang tanong po sa atin ngayon binless ka ng Panginoon in return. Ano naman po ang ginagawa natin para sa kaharian ng Diyos? Tayo po ba ay nagiging instrumento para umabante ang kaharian ng Diyos? Tayo po ba ay nagiging instrumento upang magkaroon ng pagbabago sa ating community? So lahat ng yan, mga kapatid, ay pinapaalala sa atin ng Panginoon. Ikatlo, he acted fast but with care and assessment of the situation. Ang ginawa po ni Nehemiah, makikita natin na talagang binukod siya ng Panginoon. Mula sa burden, siya po ay nanalangin. Pangatlo, siya po ay kumilos. Kasi may burden ka nga. Pero kung hindi ka naman kikilos, mga kapatid, baliwala po yun. Amen? Wala din po yun. Parang ganito, sa bahay nyo may burden ka na maging maayos lagi, malinis. Pero nakikita mo yung hugasan, laging nandyan sa lababo. Ayaw mong kumilos. Ayaw mo ring gumalaw. Tanghali ka na gumising. May pagbabago ba na mangyayari? Meron po bang pakinabang yung burden na yun? Di po ba wala? Ganon din po sa ating simbahan, sa ating community. Mga kapatid, sa workplace, may burden ka sa mga tao. Ang tanong, sinishare mo ba ang salita ng Diyos sa kanila? Kahit sa mga simpleng usapan, na ipapasok mo ba ang Panginoon sa buhay mo? Na ikukwento mo ba kung gaano kabuti ang Diyos? Nalalaman ba nila na Kristiyano tayo? O nakatago pa rin tayong Kristiyano hanggang ngayon? So si Nehemiah, he acted fast but with care and assessment of the situation. Mabilis na uma-action si Nehemiah. Isa po siya sa sinasabing man of action. Nalaman niya yung problema, nanalangin siya, umakto siya. Pero sinigurado niya na naroroon lagi ang pag-iingat niya sa mga sitwasyon. Hindi lamang siya nakokontento sa nalalaman niya kung ano ang problema. Pumunta po siya sa lugar na yon. Pinuntahan niya, tinignan niya, ano po ang laki, ang lawak ng damage ng Jerusalem. Ano ang sitwasyon at kalagayan ng mga tao doon? Siya mismo pumunta. Kaya po si Nehemiah, may katalinuhan po sa kanyang ginagawa. Kaya importante ho na nagpipray tayo bago ho tayo hahayo. Bago ka pupunta sa iyong kapitbahay upang mag-share. Para bigyan ka ng Panginoon ng talino kung paano ang tamang pakikipag-usap mo. Amen? Yung mga tamang sasabihin mo. Na ang banal na Espiritu ang kumilos sa Kanya. Kasi pag hindi ka guided by the Holy Spirit at hindi ka humingi ng katalinuhan sa Panginoon, baka imbes na ma-bless yan, nabwisit sa atin yan. O kaya hindi siya na-bless sa atin, mga kapatid. Kaya po, magugulat ka dahil nabibless siya sa'yo, pababalikin ka pa. Amen po ba? May kasama pang merienda yan. Pero syempre, hindi ho yun ang ating motibo. So, nakita po ni Nehemiah sa Nehemiah chapter 2 verse 13, sinusuring mabuti ang gibagibang pader. Nag-i-spend po talaga siya ng maraming oras at araw. Hindi siya nagmamadali. Tinitignan niya kung ano ang lawak ng mga damage na to. Talagang maingat po niyang inoobserbahan ang lahat. So, si Nehemiah, hindi lang siya nag-umpisa sa burden, nag-pray, kumilos siya, at siya po ay gumawa. Ipinakita po niya, mga kapatid. At sabi nga po ng Nehemiah chapter 3, ang sabi ng salita ng Panginoon, he acted, kumilos siya, at hindi niya ipinagsasabi kung ano yung ipinagagawa sa kanya ng Panginoon. Wala pong pag-ihip ng trompeta ang kanyang paggawa. Tahimik po siyang gumagawa ng matapat sa Panginoon para sa kanyang kababayan. Hindi ho niya pinagsasabi ang ginagawa niya. Kasi alam niya may Diyos na nakakakita. Ganon din ho sa atin, mga kapatid. Walang pag-ihip ng trompeta sa bawat ginagawa natin.
Kasi ayaw natin na dito pa lang sa lupa, makuha na natin yung mga reward natin. Kasi gusto natin pagdating sa langit, doon natin tatanggapin ang lahat ng reward na ibinigay ng Panginoon sa atin. Palakpakan natin ang Panginoon. Amen? Sapagkat naniniwala tayo, may Diyos na nakakakita. Isang ginagawa mo, charge sa account mo sa langit. Wala kang malaking account dito o savings. Ang dami mo naman palang account o savings doon sa langit. Kaya po, you are blessed, mga kapatid, pag ganun po ang ginagawa natin. Ika-4, he feared, and no one, especially those who opposed the rebuilding of the walls. Wala siyang kinatatakutan kahit ang mga humahad lang sa muli niyang pagtatayo ng muog o pader ng Jerusalem. Tayo po, makarinig lang ng mga negative na salita, umaatras na. Si Nehemiah, wala po. Malakas po ang loob niya. Matapang po siya para sa Panginoon. Kasi alam niya na yung ginagawa niya tama. Kasi alam niya, kasama niya ang Panginoon. Kaya wala po siyang kinatatakutan. Kahit pinagtatawanan siya ni Sanballat, Tobia at ni Geshem sa mga naririnig nilang plano nila Nehemiah, hindi siya natatakot o nagpapa-intimidate sa mga ito. Sa buhay natin, mga kapatid, marami rin hong ganito. Marami hong spirit of Sanballat, Tobia, and Geshem na nagsasabi, magagawa ba nila yan? Matatapos ba nila yan? Wala namang milyonaryo dyan. Maraming milyon na kailangan. Pero ang Diyos, mga kapatid, ang kasama natin, kaya natatapos natin. Amen? Natatapos po natin, mga kapatid. Kaya po yung mga spirit of Sanballat, Tobia na hindi naniniwala at nagtatawa, wala itong puwang. Niwala silang bahagi sa Israel, sa Jerusalem nung panahon nun. Ang mga nagtatawa at hindi naniniwala, walang bahagi yan sa kaharian ng Diyos. Baka ni sulyap, hindi niya masusulyapan ang langit. So, kaya po mga kapatid, ito po yung mga pagpapaalala sa atin na hindi tayo dapat matakot. Magpatuloy tayo sa pagtatayo ng pader, sa pagtatayo ng buhay ng mga tao na sira, wasak, lalo na sa panahon ho ngayon. Sa panahon ho ngayon, lumingon ka lang sa kanan, kaliwa, wag ka nang lumayo sa lugar na lang ninyo. Kung nasa saan ka, kapatid, ang daming mga tao ang walang pag-asa, lito, lupaypay, wala pong mga direksyon. Ang baka ikaw ang gamitin ng Panginoon para palakasin sila, ang loob nila, para makilala nila ang Panginoon sa buhay nila. Ikaw yun, kapatid, wala nang iba. So makikita natin sa salita ng Panginoon, dahil sa lakas ng loob ni Nehemiah, nagpatuloy po ang paggawa. Ini-encourage niya mga kasama niya, huwag natin pansinin yan. Yung mga Sanballat, Tobia na yan, magpatuloy tayo. Itong ginagawa natin na to, para to sa pamilya natin. Para to sa mga anak natin. Wala tong pinagkaiba sa ating sanctuary, mga kapatid. Wala pong itong ginagawa natin, pagbuo nito ng sanctuary ng Panginoon, para to sa mga anak natin, para sa mga susunod na henerasyon, para po sa mga anak at apo na mga susunod pa. Amen? May lugar na po sila at magpapatuloy sa ministry ng Panginoon. Kaya po pinaglalaban po natin to at patuloy natin tong ipinagpapatuloy. Kaya ho sila in 52 days, natapos po nila ang mga walls sa Jerusalem. Na kahit mismo ang kaaway, takang-taka paano to nangyari. At sila mismo, nalaman nila na natapos po ito sapagkat katuwang nila o katulong nila ang Diyos. Imagine, kahit kaaway na recognize, nakasama nila ang Diyos yan. Imagine, hindi nila matatapos yan kung sa kanila lang, kung sa lakas lang nila. So how was Nehemiah set apart, mga kapatid? Paano nga ba ibinukod itong si Nehemiah? Number 1, makikita natin na nag-umpisa pa lang, sa umpisa pa lamang, nakasumpong na itong si Nehemiah ng pabor. He was focused by the king by granting him leave of absence
Nagkaroon siya ng safe conduct, timber from the king's forest. Pag binasa natin ang Nehemiah chapter 2, verse 7 to 9, makikita natin doon, katulad ng binanggit ko kanina, na talagang malalaman mo na ikaw ay binukod ng Panginoon at gagamitin ka dyan, mayroon kang sa umpisa pa lamang pabor. Amen? Pabor mula sa Diyos, pabor sa tao. At yun ang gagamitin natin para tayo ay makagawa sa gawain ng Panginoon. So binigyan siya dito ng permiso, mga kapatid. At sa verse 8, sa Nehemiah chapter 2, verse 8, ang lahat ng ito ay ginawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin. Yan ho yung binabanggit lagi ni Nehemiah. Ang lahat ng ito ay ginawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin. Tignan niyo po, sa salita pa lamang ni Nehemiah, hindi niya kinuha ang papuri. Pwede naman niya sabihin, lahat ng to nagawa. Dahil sa akin yan. Matalino ako, mahusay ako, maimpluwensya ako, dikit ako kay mayor. Wala akong ganun. O dikit ako sa governor. Walang ganun na sinabi po si Nehemiah. Sinabi niya, ang lahat ng ito ay nagawa ng hari dahil sa kabutihan ng Diyos sa akin. So tayo po, lahat ng kung ano ang meron tayo, dahil po yan sa kabutihan ng Diyos. Amen? Dahil po yan sa masaganang biyaya ng Diyos parati sa buhay natin. At tayo po, pinapaalalahanan, mga kapatid, kung ganun po ang ating pagtingin, matuho-tuho tayong laging mag-humble sa harapan ng Panginoon. At makikita din po nating lesson dito na maring sa buhay din po natin, maraming pagkakataon na ipinakikita niya sa atin na ibinukod niya tayo. Marami rin pong mga pagkakataon na may mga favor tayong natatanggap. Ang tanong nga lang po sa atin, yung purpose nito, dapat po magawa po natin. Ma-accomplish po natin yung purpose ng Panginoon sa buhay natin. Sapagkat pagdating ng araw, hindi naman ho tatanungin ng Diyos, ilan ang naipon mo sa bangko? Ilang sasakyan ang nabili mo? Ilang bahay ang napatayo mo? Ang tatanungin lagi sa atin ng Panginoon, ilang kaluluwa ang nadala mo sa akin? Amen? Ilang tao ang nailid mo sa Panginoon? Yun ho ang tatanungin lagi sa atin ng Panginoon. Kaya kung ikaw 20 taon na bilang Kristiyano, na hanggang ngayon ay wala pa rin tayong nagagawa para sa Panginoon o naililid. Ito po yung malaking challenge sa bawat isa sa atin. Naalala ko nga, yung isang kapatid, sabi niya, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat ako po ay nakakapagsimba linggo-linggo. Salamat sa ministry. Sabi ko, ministry ba yun? Yung pagtisimba linggo-linggo? Di po ba dapat iyon ho lang yung ating talagang obligasyon parati sa Panginoon? Ang ministry, yung meron tayong ginagawa para sa ministry ng Panginoon. Amen? Yung involved tayo, yung tayo mismo nagpa-participate. Hindi ho ministry ang pagsisimba lang. Amen? Hindi ho lang, kundi ang pagsisimba, mga kapatid. Lagi po nating tatandaan po yun. Kaya kung ikaw binibless ng Panginoon, gamitin po natin yung mga pagpapala na yon para po i-bless natin ang gawain ng Diyos. Ikalawa, he was favored by the king by granting him leave of absence, safe conduct, timber from the king's forest. Ikalawa, he was given care and wisdom to investigate first before acting. Ito malalaman mo talagang sinet apart si Nehemiah kasi ang ginagawa niya, bukod sa meron siyang pagkalinga, may karunungan na ibinibigay sa kanya ang Panginoon. Mula sa pag-iimbestiga niya bago siya kumikilos. Ito po yung importante sa mga anak ng Diyos. Meron tayong pagkalinga o may care tayo sa puso natin. Kasi kung wala kang care, wala kang concern, hindi mo magagawa yun. Kasi yung pagmamalasakit, yun ang mag-uumpisa para ikaw ay gumawa. Kahit na sa mga maliliit na bagay. So, naroroon nakita ni Nehemiah yung pagkalinga, pagsuporta at tulong ng kanyang mga kababayan na pag inassign niya, naroroon sumusunod. Pag sinabi niya, kayo, isang pamilyang ito, dito kayo gagawa.
O, itong pangalawang pamilya, dito naman kayo. O, Guerrero family, dito po. O, mga Lactao family, dito po. No? Mga Moises family, dito kayo gagawa. So, lahat po ng ina-assign po niyan, mga panahon noon, sumusunod. Wala hong nagre-reklamo. At pag binasa natin yung kwento, babae, lalaki, tulong-tulong. Hindi po pwede, wala po yung mababasa natin o maririnig po natin, ay, pang babaeng gawain lang yan, di ako dyan pwede. Ay, pang lalaki lang yan, di ako pwede. Wala ho, tulong-tulong po sila para ho gumawa ng panahon ho nun, kaya ho, mabilis po nilang natapos yung ipinagagawa sa kanila ng Panginoon. Amen po? Ganun po ang ginawa po nila, mga kapatid. Kaya po, dito pinapaalala sa bawat isa sa atin na kahit lalaki ka, babae ka, bata ka, matanda ka, kung may ipinagagawa sa atin ng Panginoon, dahil tulong-tulong tayo sa malaking pinagagawa ng Panginoon, matatapos po natin to. Matatapos po natin to, mga kapatid. Ikatlo, he was protected against the oppressor to the rebuilding of the walls. Ito yung mababasa natin sa Nehemiah 4. Nakakuha siya ng pabor mula sa hari. Makikita din natin na pinrotektahan siya. Makikita natin na si Nehemiah, ibinukod siya ng Panginoon sapagkat siya ay parating pinoprotektahan ng Panginoon laban dun sa mga oppressor. Imagine mo, malakas ang loob ni Nehemiah. Meron po kasi siya, mga kapatid, na magandang patotoo. Na kapag nagsasabi siya, pinakikinggan siya. Meron po siya, mga kapatid, na magandang patotoo na kapag sinabi niya ito, sinusunod siya. Pinapakinggan siya. Hindi po siya binabaliwala. Kaya po, maraming nagalit, marami ang nangungutya noong mga panahon po noon. Pero dahil si Nehemiah, nasa sa kanya ang Panginoon, in-encourage niya ang kanyang mga kasamahan. Nagpatuloy sila sa paggawa. So, in-encourage niya, pinalalahanan niya yung mga workers na, hey, may calling tayo. Dapat tayo, may target tayo. Dapat matapos natin tong muog ng Jerusalem. So, nagawa po nila yan, mga kapatid. So, sa atin po, mga kapatid, kapag tayo po ba, sinasabi ng leader natin, pupunta tayo doon. Ito ang gagawin natin. Tayo po ba ay willing na sumunod? Katulad ng pagsunod kay Nehemiah? Dapat po andun ang pagsunod po natin. Pagpapasakop. Kasi sa pagpapasakop at pagsunod, una may pagpapala. Pangalawa, nakakatulong ka, mga kapatid, para matapos yung ipinagagawa sa atin ng Panginoon. Ika-apat, he won the favor of both the rich, the oppressor, and the poor oppressed. Nakuha niya yung pabor ng pareho, ng mayaman na mapang-api at yung mahirap na inaapi. Kinorek niya, tinama niya yung mga mayayaman. Uy, bakit kayo nagpapahiram ng may tubo sa mga kapatid nyo? Nagigipit na nga yan eh. Kaya nga nang hihiram yan dahil gipit yan, pinatutubuan nyo pa. Oh, bakit ninyo inaalipin sila at gusto ninyong sila ay tuluyang alipinin? Mga kababayan ninyo yan. So, andun po si Nehemiah, no? Nire-rebuke niya po yung mga kababayan po niya. Pinaaalalahanan niya. Mali ang mga ginagawa ninyo. Dapat matakot kayo sa Diyos. At gumawa kayo ng mabuti para hindi tayo hamakin ng pagano. Bakit? Totoo naman. Kapag tayo mga Kristiyano, ginagawa din natin yung ginagawa ng mga pagano, mga kapatid. Ano nga ba ang pagkakaiba natin dun? Kung isa ka dun, nakikita ka dun, nakikipiesta at kumakain dun sa piyestahan nila. Kung isa ka dun, umuupo dun sa mga tongitan o mga sugalat. Di po ba? Ano nga ba pagkakaiba natin? Kung nagpapautang ka ng labis-labis na tubo, dun sa kapatid mo na hirap na nga kaya lumapit sa iyo. Ano pagkakaiba natin? Amen po? Wala tayong pinagkaiba. Kaya dito po pinaalala sa atin ng Panginoon na kapag tayo ay pinili ng Panginoon, makakasumpong ka ng pabor mula doon sa mga oppressor at doon sa mga na-o-oppress. Kaya alam nyo, yung resulta, tuwang-tuwa sila. Kasi may nagsabi may nagpaalala. Baka minsan yun lang din po ang kailangan, paalalahanan para
magising ang mga kapatid dating natutulog at nakakalimot. Kaya ho, ang naging resulta, sabi po ng verse 12 ng Nehemiah chapter 5, ibabalik namin ang lahat ng iyon sa kanila. Hindi na namin sila sisingilin. Naku, siguro tuwang-tuwa yung mga may utang kasi nakapitong taon na. Pa rin namin ang hinihingi mo. Pinuri nila si Yahweh at tinupad ng mga tao ang kanilang mga pangako. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Napakadaming pangako ng Panginoon sa buhay natin ang tinupad niya na. Ngunit ang pangako po natin din hanggang sa ngayon ay napapako. Number 5, he was given the opportunities to undertake various reform in Jerusalem. Ito ay mababasa natin sa Nehemiah chapter 8, verse 9, chapter 9, chapter 11, and 13. Malalaman mo na si Nehemiah ibinukod ng Diyos for accomplishing his purpose sapagkat binigyan siya ng opportunities to undertake various reform in Jerusalem. Siya yung ginawang ng Diyos instrumento para yung mga pagbabago ay mangyari muli sa Jerusalem. Na noong mga time na yon, mga kapatid, ay marami po ang nakalimot. Marami na po ang hindi nakaalala sa mga salita ng Panginoon. Sabi nga, andun yung mga broken walls, he found broken lives. So, yung naging response, ginather nila ang mga tao, binasa muli ang salita ng Diyos, ang mga kautusan ng Panginoon, ang kanyang mga principles, ang kanyang mga precepts. So, lahat po yan, mga kapatid, binasa at pinaalala sa kanila. Naliwanagan po sila. So, yung mga tao po doon, ang nangyari, nagsisi po sila at nangako na babaguhin na nila ang kanilang buhay sa pamamagitan ng pagsunod muli sa salita ng Diyos, anuman ang mangyari. So sa buhay din po natin, mga kapatid, patuloy na pinapaalala sa bawat isa sa atin na sa pagbabasa po natin ng salita ng Panginoon at pagpapaalala sa mga kautusan ng Panginoon, ito po ang nagbibigay ng kaliwanagan sa atin. Kaya kung wala ka paglinggo at hindi ka nakakapagsimba, sayang ang mensahe na narinig po natin. Amen? Kung hindi ka nakaka-attend sa mga home church, paano mo maririnig? Paano mo matututunan ang mga roots na napakadaming inimprenta at mga ipinalabas sa atin para matuto ka na mag-share ng salita ng Diyos? Kaya po sa pakikinig, naniniwala tayo ang salita ng Diyos ay buhay, may dating, na kapag yan ay narinig ng isang tao, nakakapagpabago ng buhay. Pero kung salita mo lang ang sasabihin mo dyan, makakalimutan yan, kapatid. So hindi lamang mga sirang muog ang nabago at naiayos, pati sirang buhay, pati sirang mga pag-asa, pati mga sirang pangarap, ito'y muling nagbago. Ito'y muling na-restore. So ito ang purpose ng Panginoon, mga kapatid, sa buhay natin. Hindi lamang itayo ang sanktuaryo ng Panginoon, kundi itayo din po natin, mga kapatid, ang mga sirang buhay, pag-asa, sirang mga pangarap ng mga tao na hindi pa po nakikilala ang ating Panginoong Hesus. Nehemiah establishes policies sa 13. Andoon po yung mga ipinagbabawal sa mga Israelita, pinaalala niya. Huwag nilang hayaan na ang mga makihalubilo sila doon sa mga Ammonites at saka mga Moabites. Kasi yun yung mga taong hindi nagbigay ng tinapay noong mga panahon noon ng kanilang paglalakbay. Pinaalala niya rin po at pinanumpa sa ngalan ng Diyos at ng kanilang mga anak na huwag pag-aasawahin ang kanilang mga anak sa mga dayuhan. Kaya yung mga magulang na ginaguide ang mga anak nila sa pag-aasawa para at sinasamahan sa pananalangin na makapag-asawa ng mananampalataya at may takot sa Diyos, tama po yan. Amen? Kasi makakasama po yan ang mga anak nyo habang buhay. Pagka ang mga anak po ninyo ng problema, apektado din po ang mga magulang. Amen? Kaya po tama po yan. Mga kapatid, napaalalahanan sila na sila'y mag-asawa ng kapareho nilang pananampalataya. Pananampalataya na may takot sa Diyos.
So ano ang paalala sa atin, mga kapatid ng Panginoon? Everything Nehemiah did glorified God. And if Solomon's anointing was to build God's temple, Nehemiah's anointing was to rebuild what was broken, lives and the walls of their faith. And if we are called to do a Nehemiah, we should be prepared. Maging handa po tayo, mga anak ng Diyos, sa POSEP. Ano po ang dapat na ipinapanalangin natin sa ating mga sarili? Number 1, magkaroon tayo ng burden. Hindi lamang burden, matinding burden, mga kapatid, na talagang hindi tayo patutulugin, hindi tayo patatahimikin hanggang hindi natin ginagawa ito. Pangalawa, have the spirit of prayer. Maging mapanalanginin tayo. Lagi tayong nananalangin, nilalapit natin sa Panginoon ng taos-puso at maraming oras ang lahat ng ating gagawin. Kasi naniniwala tayo na kapag ito'y lagi nating sinasama sa panalangin, ito'y may kapangyarihan. Ito'y may magandang resulta, mga kapatid. Dahil luto sa panalangin. Ikatlo, answer the call to action. Tanggapin natin yung challenge. Huwag tayong matakot. Huwag tayong maging negatibo kaagad. Huwag tayong umatras kaagad sa laban na wala pa tayong pinag-uumpisahan. At ikaapat, have the courage. Lakasan natin ang loob natin parati. Tandaan natin, ang mga Tobias, Sanballat, Geshem na espiritu, andyan lagi yan. Para wag kang makapag-move on. Para wag kang makapag-umpisa. Wag nating pansinin lahat yan. Amen? Tumingin tayo kay Jesus na siyang panimula at wakas ng ating pananampalataya. Bakit mo ito gagawin? Para kay Lord to. Bakit ka gigising sa umaga? Ang sarap matulog ngayon, malamig. Para kay Lord to. Laging ganun po yung motivasyon natin. Yun po ang magpapalakas lagi ng loob natin. Si Nehemiah at si Ezra were very different people, yet God used them both to lead the nation and to accomplish His purpose. Ang itayo, ang wasak na pader ng Jerusalem. Ang ibalik ang mga tao sa kanilang pananampalataya sa Diyos. Nagawa po nila yun. Tandaan natin, mga kapatid, there is a place for you in God's Word. Mayroong lugar ka para sa gawain ng Diyos. May lugar ka, kapatid, para sa gawain ng Diyos. Ang tanong sa atin ng Panginoon, may lugar din ba ang Panginoon dyan sa puso mo? May lugar din ba ang gawain ng Diyos sa puso mo? Kung sinasabi po natin may lugar, asan po tayo pag Friday? Asan po tayo pag Sunday? Bakit may mga bakante pa rin natitira na upuan? Asan po tayo pag araw ng home church? And yet, sinasabi natin, may lugar ang Panginoon sa puso ko. So ang challenge po sa atin ngayong umaga, mga kapatid, ipakita po natin. Amen? So palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God sa umagang ito. Praise God.